O Jerry, handa ka na bang sumabak ulit sa trabaho? Opo boss, maigi kung ganon. Sisimulan na natin ang ating proyekto. Ikaw na nga lang ang hinihintay namin. Sige, kita na lang tayo bukas sa site. Sige po boss, sasabihan ko na yung mga trabador natin. Baka yung mga kukunin mong mga trabahador, tatamad-tamad ha. Hindi po boss, ako nang bahala doon. Siguraduhin mo lang Jerry, makakaasa ka boss. Sige na, di na ako magtatagal, pupuntahan ko pa yung isang project. Sige po boss. O pare, saan ang punta mo? Sa bukid? Kasipag mo talaga. Oo pare. Wala ka namang kaunlaran dyan sa pagbubukid. Tignan mo yung itsura mo. Mabuti pa pare, sumama ka muna sa akin magtrabaho. Saan naman pare? Sa construction pare, mabuti doon may sweldo kagad. Hindi ko na maharap ang pagkukonstruksyon pare. Abala na ako sa bukid. Ikaw talaga pare, ayaw mo yung mabilis ang pag-asenso. Wala talagang pagbabago ang buhay mo. Pati tsura mo, mukhang pulubi. Sayang naman ang pagkakataon na binibigay ko sa'yo. Hayaan mo pare, sa susunod kapag hindi na ako abala sa bukid. Baka wala nang susunod pare. Sige pare, mauna na ako. Marami pa kasi akong aararuhin sa bukid. Sige pare. Sige. Alam mo ba mahal? Ano yun, mahal? Nakita ko si paring Berto kahapon. Oh, tapos? Inaaya ko siyang magtrabaho sa construction kahapon. Pero ayaw niya. Ha? Eh bakit daw? Mas gusto pa raw niyang magtrabaho sa bukid. Kawawang paring Berto. Tinutulungan mo na nga, tinatanggihan ka pa. Matatagalan pa ang pag-asenso niya sa pagbubukid. Ay naku, mahal. Sinabi mo pa. Wala na talagang pangarap yung taong yon. Palagi ko nga nakakasalubong yun sa daan. Tsurang pulubi. Di man lang mag-ayos sa sarili. Alam mo, Tay, kapag nakikita ko si Ninong Berto, iniiwasan ko na lang kasi nakakahiya yung itsura niya. Pero minsan, kapag nakakasalubong mo siya, magmano ka naman. Kahit papano, ninong mo siya. Tama ang papa mo, anak. Pa, huwag mong intindihin si Ninong. Ang intindihin mo, si Boss Masong. Dahil sa kanya kakakita na malaki. Oo nga, mahal. Akala ko ba ngayon kayo mag-uumpisa sa construction? Oo nga pa. Kaya maghanda ka na. Baka ma-reject ka ni Boss Masong. Unang araw mo pa lang. Ako na ang bahala kay Boss Masong anak. Alalahanin mo pa. Ibibili mo akong bagong cellphone. Oo anak, huwag kang mag-alala. Sigurado, malaking magpasweldo si boss. Salamat pa. Ang bait mo po talaga. O siya, alis na ako. Baka mahuli pa ako. Sige po, pa. Tulungan mo ang mama mo sa mga gawain dito ha. Pa, mag-iingat ka ha. Mahal, galingan mo para magtiwala pa sa'yo si Boss Masong at lakihan ang sahod mo. Oo mahal, huwag kayong mag-alala. Maasahan si Boss Masong. Sige, alis na ako. Sige, mag-iingat ka. Halika na, Maya. Magligpit na tayo. Parang iba itong nararamdaman ko. Ang aga naman umuwi ni paring Jerry. Napano na si paring Jerry? Pare, anong nangyari sa'yo? Pare, tulong! Tulong! Mare, pasensya ka na kung hindi na kita tinawagan. At dinala ko kaagad sa doktor si pare. Okay lang yun, pare. Buti nga, nakita mo siya kaagad at nadala sa doktor. Maraming salamat, pare. Ang sabi ng doktor, na high blood si pare, kaya hindi siya pwedeng magpagod. Siya nga pala, Mare. Ito yung gamot at resita ni pare. Yung iba, nabili ko na para may mainom agad si pare. Maraming salamat talaga, pare. Sige na, Mare. Aalis na ako. Kukunin ko pa kasi yung mga alaga ko sa bukid. Sige, pare. Pakisabi na lang kay pare na umalis na ako. Oo, pare. Maraming salamat uli. Oh, mahal. Kumusta yung pakiramdam mo?
Anong nangyari sa akin? Bakit ganito yung nararamdaman ko? Dinala ka ni paring Berto sa klinik. Nakita ka kasi niya na nabuwal sa tabi ng daan habang pauwi ka galing trabaho. Ito nga yung mga gamot na kailangan mong inumin at bibilhin pa. Paano yan? Wala pa naman tayong pera. Anong pambibili mo ng gamot? Ma! Di bumali na lang si Papa kay Boss Masong, ma. Total, sigurado naman magbibigay yon para mabili natin lahat ng mga gamot ni Papa. Oo nga naman, mahal. Di gaya ni Ninong, konti lang yung nabili niya. Tara anak, puntahan natin si Boss Masong. Sige po, ma. Tao po! Tao po! Ma, bukas, pasok po tayo. Tao po. Tao po. Oh, napasugod kayo. May problema po ba? Si Jerry po kasi, boss. Oh, napano si Jerry? Nawalan po kasi siya ng malay kanina. Sinugod sa klinik. Nahilo po kasi siya at nawalan ng malay sa daan pagkagaling niya sa trabaho. Tapos, Naparito po kami para sana humingi ng tulong, boss. Kailangan po kasing mabili yung mga gamot na nireseta sa kanya ng doktor niya. bakit? Ano bang resulta ng check-up niya? High blood po siya. Di daw po siya pwede mapagod. Ganun ba? Unang araw pa lang ng trabaho niya, ganyan nang nangyari sa kanya? Kung ganon, kailangan ko na siyang palitan. At wala na akong may bibigay sa inyo kasi hindi na siya makakapagtrabaho. Pero, boss, Paano niya mababayaran kung sakaling magbibigay ako? sige na po, boss. Kayo lang po inaasahan naming makakatulong sa asawa ko. Pasensya na kayo, wala akong may bibigay. Sige na po, boss. Humanap na lang kayo ng ibang mahiraman nyo. O ito, kunin nyo na tong sildo niya ngayon. Yan lang ang pwede kong ibigay sa inyo. Mare, magandang tanghali. O pare, napadaan ka. Halika, upo ka dito. Kukumustahin ko sana si paring Jerry bago ako pumunta sa bukid. Pare, salamat pala kahapon sa pagdala mo sa akin sa klinik. Wala yun pare. At sa pagbili mo ng ibang gamot ko, pare. Walang anuman pare. Malit na bagay lang yon. Kung ako din siguro ang nawalan ng malay, itutulungan mo din ako pare. Oo naman, pare. Ito nga pala pare. Para saan to, pare? Kunting tulong, pandagdag mo sa pambili mo ng gamot pare. Salamat, pare. Kung kailangan nyo ng tulong ko, huwag kayong mahiyang magsabi. Napakalaking tulong ng binigay mo sa amin, pare. Ikaw Maya Iha, anong gusto mong regalo ni Ninong sa nalalapit na birthday mo? Ang gusto ko po sana, Ninong, ay bagong cellphone. Siya nga pala, pare. Pasensya ka na sa mga nasabi ko nung nakarang araw. Ninong, pasensya ka na rin po sa akin kung di kita pinapansin minsan. Pasensya ka na sa amin, pare. At maraming salamat sa mga tulong mo. Wala yun Mare. O siya sige. Pare, magpagaling ka ha. Paano Mare? Tutuloy na ako. Inaanak, magpakabait ka ha. Opo, Ninong.